Una sa lahat, tangkang pagpatay sa Tondo, Maynila sa pool sa video. Kanya-kanyang takbo mga tao nang umalingaw-ngawang putok ng baril. Pero isang batang babae ang hindi na nakatakbo matapos tamaan ng bala. Ang punot dulo ng pamamaril at sinapit ng biktima. Abangan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend. Mga namatay sa gitna ng hagupit ng bagyo sa Batangas, lalo pang dumami. Ilan pang bangkay natagpuan. Mga mag-iisang linggo ng stranded sa Camarines Sur, ilang oras naglakad sa baha para lang makauwi. Bagyong Leo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, lalakas pa raw habang kumikilos pa kanluran. Kambal na sunog sumiklab sa Mandaluyong at Maynila sa magdamag. Sa Cebu City naman, maigit 800 residente ang nasunugan. Mas pinalakas sa tambalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano, bibida sa bagong teleserye na How to Spot a Red Flag. At ngayong malapit ng Halloween, kakasaka ba sa No React Challenge sa isang horror house? Dumami pa ang bilang ng mga namatay sa Batangas sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa Taal Lake, patay na natagpuan ng isang rescuer ang sarili niyang ama. Ang masaklap, 6 pagkaanak ng rescuer ang nawawala. Live mula sa Balete, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang paghanap sa iba pang nawawala? Jester, magdamagan na nga yung pagsisid ng mga rescuer dito sa Taal Lake sa bahagi ng Balete sa Batangas para mahanap yung 6 pa sa ating mga kapatid na natabunan ng landslide at inanod nga dito sa Taal Lake noong kasagsagan nitong Bagyong Christine. Minomonitor na rin yung mga karatig na lugar nitong bayan sa pamamag-asa na mahahanap na roon yung 6 pa nating mga kapatid. Lumobo na ang katawan ng 84 anyos na si Simplesio Mendoza nang matagpuan sa Taal Lake sa bahagi ng Balete, Batangas kaninang umaga. Mismo ang anak niyang rescuer na si Edwin ang nakakita sa lumulutang na bangkay sa lawa. Nakataob po siya sa tubig. Wala nang buhok ito, wala nang sapot ang kanya. Basta nakita ko lang na natanawan ko siya. Presensya ko agad na siya yung kilala ko na siya. Bukod sa kanyang ama, pinaghahanap pa rin sa lawa ang 3 kapatid at 3 pamangkin ni Edwin. Nasa iisang bahay sa Sitio Shatin ang kanyang pamilya nang mag-landslide at dumiretso ang putik sa lawa sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Natrap na agad sila sa loob. Ikutan sila sa loob, hindi sila makalabas. Nung bumigay po ang bahay, patay na po sila lahat. Ang kapatid ni Edwin, napahagulgol na lang nang makita ang bangkay ng ama. Nakausap niya pa raw ang pamangkin bago lumakas ang ulan at sinabing sila'y lilikas na. Pero lumipas ang maghapon, hindi na raw matawagan ang pamangkin. Kaya nung pinasundan po, doon po nalaman na wala na po yung bahay namin. Tas wala akong makita sa kanila kahit isa. Itinuturing na danger zone o lugar na bawal tirahan ang Sitio Shatin. 2012, nagsimulang palikasin ang mga residente sa lugar. Pero nasa 200 pamilya pa ang nakatira rito. Actually, meron na nga tayong hinanda sa kanilang babahay. Talaga lang ayaw pa nilang iwanan ng lugar. Dahil naghahanap buhay sila doon. Nakakapangmuli sila ng mga iyungin, tawilis, na nandun ang kabuhayan talaga. Higit 400 residente ang kasalukuyang paning nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Look. Ang ilog sa lugar naging catch basin ng basura at mga troso. Nagpalutang-lutang din ang mga patay na hayop gaya ng baboy. Sa bayan naman ng Talisay, nakuha ang 2 pang bangkay ng bata na natabunan ng lupa. Isa riyan ang 14 anyos na anak ni Kervin. Sa punerarya, bit-bit niya ang biniling damit pamburol ng panganay na anak. Kasi kung makita ko man siya ng wala na, mas gusto ko pa yun. Kasi magtatagal, tapos hindi ko makikita yung anak ko. Mas masakit yun sa akin. Sa kabuuan, 20 residente ng Barangay Sampaloc ang namatay dahil sa landslide. Jester, sa latest tally ng Batangas Rescue, umakyat na sa 57
yung namatay sa buong probinsya at 18 naman yung hinahanap pa. At kaninang hapon lang ay nagkaroon nga ng press conference doon sa Batangas City itong PDRMO at sinabi nila na parang nahihirapan o isa sa mga challenge dito nga sa paghahanap sa Balete ay yung kawalan ng mga diver. Pero pinasinungalingan yan agad nitong LGU ng Balete dahil simula nung day 1, 3 days ago, ay may 100 tao na raw yung nandoon nga sa may ground zero o doon sa site kung saan hinahanap itong 6 nating kapatid na nawawala pa. Yes, sir. Nag-uulat mula sa Balete, Batangas. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Umakyat na po sa 90 ang bilang ng namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Base po iyan sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Higit 70 naman ang naitalang sugatan habang 36 ang nawawala. Kasunod nito, higit 150 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity. Higit 1 milyong pamilya o 5.7 milyong individual na ang napaulat na naapektuhan ng bagyo. Nagpadala naman ng mga chopper ang Malaysia at Singapore para tumulong sa pamimigay ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Dumating ang 2 aircraft sa Villamor Air Base sa Pasay nitong Sabado. Ayon sa NDRRMC, halos 300 mga lugar pa sa bansa ang nananatiling lubog sa baha. Iniinda pa rin ng mga taga Bicol ang pasakit mula sa iniwang pinsala ng Bagyong Christine. Ang ilan sa kanila ilang oras pang naglakad sa baha para lang makauwi. At live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta na ang Kabikulan? Nikki, halos 1 linggo matapos hagupitin ng Bagyong Christine ay desperado na marami sa ating kapatid dito sa Camarines Sur kaya sinusuong nila ang kilo-kilometro na hanggang tuhod at hita na baha makauwi lang sa kani-kanilang mga pamilya. Grabe sir, naiyak na ako. Inabot ng 7 kilometro ang sinuong na baha ni Mercy Alegria na pauwing Katarman. 6 na araw silang stranded kaya nilakad na nila mula San Fernando sa Camarines Sur. Inabot ng halos 4 na oras bago nila marating ang Naga City para maghanap ng bus na biyaheng Northern Samar. Basa na po ako sir, dito na po ako umihi. Gutom na po kami, wala na po kaming budget. Maging ilang matatanda hindi na ininda ang sakit sa paa at mataas na baha makabalik lang sa kani-kanilang tahanan. Ay grabe sir, kahirap, sobra. Si Hino na may karga-karga pang bata, nilakad din ang baha mula sa bayan naman ng Milaor. Wala raw kasing malinis na inuming tubig sa kanila, kaya dito pa sila sa Naga bumibili ng maiinom. Kasi kailangan ng tubig nito distilling. May mga tig 200 pesos naman na bangka na pwedeng rentahan, pero mga gamit lang ang pwedeng isakay roon. Pinapayagan naman na ang pagtawid ng ilang sasakyan sa San Fernando Milaor section ng Maharlika Highway patungong Naga City mula kahapon. Pero para lang muna sa mga truck, bus at maging heavy vehicles na tutulong sa relief efforts at search and rescue sa mga binahang lugar sa Camarines Sur at Albay. Hindi naman pinapayagan pa ang light vehicles o maliliit na sasakyan gaya ng sedan, SUV, pick-up at mga van. Paliwanag ng PNP. Kasi kung papayagan po natin, baka mag-back down, isa pong maging cause pa ng traffic. Ang ilang stranded, pinilahan ang truck ng militar at Manila LGU na libreng nagtatawid sa mga residente mula Naga, Milaor at San Fernando. Karamihan sa mga pumila pauwi ng Metro Manila. Umaasa ang mga otoridad na mabuksan na mamayang gabi o bukas ang San Fernando Milaor section ng Maharlika Highway. Sana nga ay pagdasal natin na gumanda na, tuloy-tuloy na yung pagganda ng panahon, sumikat yung araw at mabilis na paghupa ng bahay para nga makalusot na maging yung mga light vehicles. Nikki, balik sa iyo. Maraming salamat Gio Robles at mag-iingat kayo dyan. Sa Pangasinan naman, umakyat na sa mahigit 200 milyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Nangako namang magbibigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Pinadapa ng Bagyong Christine ang mga pananim na palay na ito sa San Fabian, Pangasinan.
Kaya naman ang magsasakang si Juanita napilitan ng mag-ani ng maaga. Sa Nobyembre pa sana ito nakatakdang anihin pero pinagapas na niya bago pa dumating ang panibagong bagyo. Sa kabila niyan, malaki pa rin ang nawala kay Juanita. Imbis kasi na mahigit 50 kaban ng palay, kalahati na lang ang kanyang naisalba. Nag-aalala rin siya sa posibleng pagbagsak palalo ng presyo ng palay. Sa ngayon, 14 pesos daw ang 1 kilo ng sariwang palay sa kanila, habang 16 pesos naman ang tuyo na. Yung presyo niya po dapat yan 20 po. Yung nakarating pa po ng 22 pesos po. Pero ngayon, mga baka 12, 10 pa ang kuha nila. Lugi po talaga. Ang isa pang magsasakang si Alan, sinamantala na rin ang mataas na sikat ng araw kahapon. Ibinilad niyang mag-isa ang kanyang aning palay, kesa naman lalo raw siyang malugi sa gastos. Kaya minadali naming hinarvest, baka maabutan ng bagyo. Dadapa yung palay, mahirap anihin. Nakabalik naman na sa laot ang mga mangingisda sa San Fabian. Bagaman may kahirapan pa rin sa paghuli, mas mabuti na raw ito kaysa wala silang kitain. Sumatotal mahigit 200 million pesos ang pinsala ng Bagyong Christine sa agrikultura sa Pangasinan. Malaking bahagi niyan ay mula sa mga nasirang palayan. Inamin ni Pangasinan Governor Ramon Gico na matinding kawalan ang dinulot ng Bagyong Christine sa sektor. Pero nakahanda raw ang kanilang ayuda para sa parehong magsasaka at mangingisda. We will have various assistance, especially we will be in close coordination with the national agencies. Whatever yung maibigay po ng province ay bibigay po namin yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Hindi rin po nakaligtas ang mga eskwelahan sa hagupit ng bagyo. Base sa datos ng Department of Education, umabot po sa mahigit 38,000 ang bilang ng apektadong public school sa buong bansa. Mahigit 4,000 naman ang totally at partially damaged na silid-aralan. Halos 20 milyong estudyante sa basic education ang naapektuhan ng bagyo, habang nasa 700,000 ang apektadong guro at non-teaching staff. Pahirapan man, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Philippine Red Cross sa mga nasalanta sa Camarines Sur. Sa kuha ng Philippine Red Cross, halos wala ng matanaw na kalsada o daanan sa komunidad na ito dahil sa bahang iniwan ng walang patid na pag-ulan. Inatasan na ni PRC Chairman, dating Senator Richard Gordon, ang PRC Cebu Chapter para ikarga ang ayuda sa eroplano para maihatid ang mga ito sa mga lugar na hindi pa rin nararating ng mga truck. Una naman na raw nakarating sa Albay ang supply ng tubig na ipapamahagi sa mga residente para magkaroon ng malinis na tubig ang mga apektado ng bagyo. Di rin naman nakalimutan ng PRC na mag-abot ng tulong sa mga hayop na naiwan sa mga lumikas na residente. Naghatid ng pet food ang mga rescuers sa 3 asong nasa bubungan ng isang bahay na lubog na sa baha. Naglambing naman ang mga aso bilang pasasalamat sa ayuda. Ilang araw pa lang matapos lumabas ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Christine, may panibagong bagyo na naman na nasa loob ng PAR. Huling namataan ang Bagyong Leon, 1,010 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at bugso na abot sa 90 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, malayo naman ito sa mga kapuluan ng bansa. Yun nga lang, posible pa rin daw itong magdala ng ulan. Lalo't tinatayang lalakas pa ito sa mga susunod na araw. Yung kanyang trafo extension ay posible pa rin magdala ng mga paulan, mostly sa may silangang bahagi ng Luzon area. Posible ngang ito ay lumakas pa in the next 24 hours at posible mag-severe tropical storm category bukas at typhoon category on Tuesday. Susunod sa Pulse sa Video, 11 taong gulang na bata na damay sa pamamaril sa Tondo, Maynila. Mahigit 800 residente na sunugan sa Cebu City. At mga kaso ng dengue sa Negros Occidental umabot na sa 5,000. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Nasugatan ng isang menor de edad na babae matapos madamay sa pamamaril sa Tondo, Maynila. Ang buong pangyayari nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa pool sa CCTV footage na ito, ang biglang pamamaril ng isang lalaki sa Barangay 38 sa Tondo, Maynila. Nagpulasa ng mga tao sa kalsada. Mabilis na tumakas ang lalaking namaril na kinilalang si Antonio Ramirez. Hindi malinaw sa CCTV pero isang 11 anyos na babae ang tinamaan ng bala. Ayon sa mga pulis at base na rin sa salaysay ng asawa ng suspect, ang target talaga ni Ramirez ay isang lalaking naglalakad na si alias Tabong. Bago ang pamamaril, nagpunta raw kasi si alias Tabong sa bahay ni Ramirez at nanutok ng baril. Dito na raw lumabas si Ramirez at sinundan si alias Tabong saka namaril. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Isang bodega ng tela ang nasunog sa mall sa Divisoria sa Maynila. Sa Mandaluyong naman, natupok ang dalawang paupahan. Nasa frontline na balitang yan, si Carrie Cator. Nangangalit na apoy ang gumising sa mga taga-barangay New Zaniga sa Mandaluyong pasado hating gabi kanina. Ang sunog na yan na lumamon sa isang apartment, umakyat agad sa unang alarma bago mag-alauna ng madaling araw. Gawa pala kasi sa kahoy ang paupahan kaya mabilis kumalat ang apoy. Sa lakas nito, nadamay na rin ang katabing apartment. Nag-umpisa yung apoy dito sa front unit, yung dito sa along Canteras Street. Nag-umpisa yung apoy dito sa second floor, isang kwarto. Ayon sa nangungupahan nito, nagulat na lang din siya nang pumasok siya sa kwarto at makita ang sunog. Nakita niya na umapoy daw yung kortina, tapos nataranta na siya, hindi niya na nagawang apulan yung apoy. Yung nilabas na yung mga anak niya, saka yung alaga ng aso. Nasa 31 pamilya ang nasunugan, isang bumbero naman ang sugatan. Magdadalawang oras tumagal ang sunog bago naapula. Halos 2 milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Inaalam pa kung ano ang naging mitsa ng apoy. Sa Maynila naman, natupok din ang bodega ng tela ng isang mall sa Divisoria kagabi. Bandang alas 7 raw nang makatanggap ng tawag ang mga rescuer tungkol dito. Sabi ng mga guard, bigla na lang daw umusok yung loob ng stall. Then yung pagbukas nga nung collector, pumusok na sa lumabas. Higit kalahating oras din daw ang lumipas bago nadeklarang under control ang sunog. Wala namang naulat na sugatan. Wala rin ibang nasunog kundi ang mga panindang tela. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Carrie Cator, News 5. Daang-daang residente ang wala ng matirhan kasunod ng malaking sunog sa Cebu City. Nilamon ng sunog ang magkakatabing bahay na ito sa Barangay Basak, San Nicolas kaninang hating gabi. Mabilis daw kumalat ang sunog dahil siksikan ng mga bahay. Kaya't umabot ito sa ikatlong alarma pasado 1:30 kaninang madaling araw. 70 fire truck ang pinadala para maupula ang sunog. Tuluyan lang itong naapula bago mag 3:30 a.m. Mahigit 130 bahay ang natupok, kaya't 800 residente ang wala ng matuluyan. Umabot sa 3 milyong piso ang pinsala. Sa ngayon, inaalam pa ang mitsa ng sunog. Sa ibang balita, patay matapos tambangan ng isang barangay chairman sa San Nicolas, Ilocos Norte. Madaling araw kahapon habang binabagtas ang National Highway sa Barangay 22, pinaulanan ng bala ang kotseng sinasakyan ni Mark Adrian Barba. Siya ang kapitan ng Barangay 6 San Juan Bautista at tumatayong ex-officio member ng Sangguniang Bayan. Napatay rin sa pananambang ang bodyguard at driver ni Barba. Iniimbestigahan pa kung sino ang mga nasa likod ng pamamaril at kung ano ang kanilang motibo. Sa Negros Occidental naman, pumalo na sa mahigit 5,000 ang bilang ng mga kaso ng dengue ngayong taon. Yan ay mahigit 300% mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Umabot naman sa 15 ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue sa probinsya. Karamihan sa mga kaso ay naitala sa Bago City, Hinubaan at San Carlos City. Kaya naman pinag-iingat na ulit ang publiko na dumami pa ang mga kaso ng dengue, lalo na't sunod-sunod na naman ang mga bagyo at pagulan.
Dako tayo sa Bulacan kung saan naabot sa 18 milyong pisong halaga ng kush ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang drug suspect sa bayan ng Balagtas. Sa ikinasang operasyon ng PNP Drug Enforcement Group sa Barangay Santol kahapon, nasabat ang 24 na pirasong plastic na may lamang 12 kilo ng kush. Naaresto riyan ang 40 anyos na suspect na itinuturing na high-value target. Nasa kustodiya siya ngayon ng Balagtas Municipal Police at posibleng maharap sa kaukulang kaso. Communication is the key, ang secret ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano para sa kanilang lume-level up na chemistry. Yan daw ang isa sa mga dapat abangan ng fans para sa bago nilang serye na How to Spot a Red Flag. Yan ang Frontline Showbiz Report ni digital producer Von Belinario. Pili na lang ang naibigay ng fans sa oozing chemistry ng tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bel every time they're getting closer and closer. Sa fan meet event ng Don Bel para sa ine-endorso nilang toothpaste brand, kinwento nila sa News 5 na mas level up na ang kanilang chemistry. Paano nga ba nila na-maintain ang pagiging malapit sa isa't isa? Communication. Kasi yun yung, I think, pinakamalakas na strength namin ni Bel. Is that we are very open with each other. And we talk about everything and anything under the sun. Even if we don't talk, like I know what's in his mind and I understand it. And for this first... Mas close din daw sila ngayon dahil mas pinagtibay na ng taon ang kanilang relationship. Closer means being able to be comfortable with a certain person. Yeah, and trying to understand them on a different level. Patikim naman ni Donnie para sa kanilang new series. Sa surfing, excited kayo? Sana may surfing scenes. Hindi ko alam kung meron. Makakasama ng Don Bel sa panibagong proyekto ang star-studded cast na sina Jameson Blake, Angel Aquino, Benji Paras, Mylene Dizon, Christian Vasquez, Kira Ballinger at Esnir. Mapapanood ang How to Spot a Red Flag sa View Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, final sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra. Mamaya na. CJ Opiasa kinuranahan bilang first runner-up ng Miss Grand International 2024. At kakayanin mo bang pumasa sa No React Challenge sa loob ng isang horror house? Huwag kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. May ilang Pinoy pang nagpasaklolo na makauwi ng bansa dahil sa tumitinding bakbakan sa Lebanon. Nangako naman ng tulong sa kanila ang gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Mainit na sinalubong ng ilang opisyal ng gobyerno sa NAIA Terminal 1 ang panibagong batch ng overseas Filipino workers na nirepatriate mula sa Lebanon. Sakay ng chartered flight, dumating sa bansa kahapon ang 270 Pilipino na apektado na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ito na ang pinakamalaking batch ng repatriates mula sa Lebanon. Isa sa nagpasyang umuwi si Rachel na isang nail technician. Dire-diretso na po yung mga putukan at ayun po hanggang sa kasagsagan na namatay na yung Hezbollah leader nila. Yung mga sonic po na sounds from the jet plane, yun pa lang po talagang scary na kasi yung nagyayanig yung mga salamin. Para naman sa pamilya, kung bakit napagdesisyon ang umuwi ng ilan pa sa kanila. Andun talaga yung takot mo, yung kasi nayayanig po every time na sumasabog para sa kaligtasan ko po, para sa anak ko, sa pamilya.
Sa tala ng Department of Migrant Workers, simula noong October 2023, nasa 703 OFWs, kasama ang halos 50 dependents ang na-repatriate mula Lebanon. Nagbibigay ng 75,000 pesos na tulong pinansyal ang DMW at OWA, habang 20,000 pesos naman mula sa DSWD. Tumutulong din ng DMW para makahanap ng trabaho o anumang mapagkakakitaan ang repatriates, habang ang Department of Health nagbibigay ng free medical consultations at psychological first aid. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon, kung saan voluntaryo pa ang repatriation. We're telling you, can you please go home? We're not forcing you to go home because we can bring you home. Now, why is it not Alert Level 4? One, because there's no chaotic peace and order situation. And this is not like what happened in Gaza. We cannot declare Alert Level 4 if the Lebanese will not or are not yet capable of issuing exit clearances quickly. Samantala, ang Migrant Workers Office ay patuloy ang pagbibigay tulong, gaya ng pagkain at iba pang pangangailangan na nasa 86 na Pinoy na nananatili sa shelters sa Beirut. Nalutas yung aspeto ng pagkalinga sa kanila kasi may 3 shelters kaming pinatatakbo doon ni Admin Arnel in coordination with the DFA, Ambassador Balatbat on the ground, yung embassy natin doon. Hindi lang pack lunch ang binibigay natin dyan. Nakatodo sila ng catering dyan para naman alam naman natin dumadaan sila ng krisis. Nasa 112 pa ang Pilipino na gustong umuwi, habang nasa 10,000 Pilipino pa rin ang nasa Lebanon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mas humigpit ang kapit ng UE Red Warriors sa 3rd seed ng UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Sa huli nilang outing, tinalo ng Warriors ang NU Bulldogs. Sumandal sa mainit na 3rd quarter ang UE tungo sa 74-58 na panalo. Umakyat sa 6-3 win-loss record ng UE, habang lalong nalugmok sa 2 wins at 8 losses ang NU. Nagtala naman ng bagong career high si Kevin Kiambao sa dominanteng panalo ng De La Salle Green Archers kontra sa karibal na Ateneo Blue Eagles. Gumawa ng 33 points ang reigning MVP sa 80-65 na panalo ng La Salle. 10-1 na ang record ng Archers, habang 3-7 naman ang Ateneo. Mula basketball, football naman tayo mga kapatid. Wagi ang Philippine women's team kontra Jordan sa Pink Ladies Week sa Turkey 3-0. 2 minuto na lang ang kinailangan ng mga Pinay para makascore matapos mahanap ng bagong miyembrong si Janae De Fazio, si Sarina Bolden, para sa isang header. Muling nakascore si Bolden sa 68th minute matapos maipasok ang penalty kick. Tuluyang tinapos ni Katrina Guiu ang laban matapos ang isa pang goal sa 77th minute. Ito ang unang competitive game ng Pilipinas matapos ang kalahating taon. Sunod na lalabanan ng Pinas ang Kenya sa Miyerkules, October 30. Kinoronahan na ang Pinay Beauty Queen na si CJ Opiaza bilang first runner-up ng Miss Grand International 2024 sa Bangkok, Thailand. Naging mahigpit na kalaban ni CJ si Rachel Gupta ng India na nagwagi bilang Miss Grand International. Hindi man nakamit ni CJ ang winning moment, winner naman ang kanyang stage presence at ang kanyang pasarela. Dagdag points din ang kanyang sagot sa tanong na ano ang pinaka-critical na issue sa mundo ngayon na kinakailangan solusyonan. The most pressing issue that we have today is, of course, the presence of war and violence. We can see all around media that there are people dying, people suffering. You can see the kids crying. Their dreams are being shattered. How our differences makes us divided. I collect you all as you leave this place today to bring much more kindness, respect, and treat one another as human. In
Inendorso na ng global superstar na si Beyonce si Kamala Harris bilang susunod na Pangulo ng Amerika. Dumalo si Queen Bee sa campaign rally ni Harris sa Houston kasama ang dating Destiny's Child member na si Kelly Rowland. Pero sa halip na kumanta pag-akyat ng entablado, nagtalumpati si Beyonce at nanawagan na iboto si Harris sa darating na halalan. Dito na niya tinawag si Harris na umakyat sa stage habang tumutugtog ang kanta ni Beyonce na Freedom. Sa Nobyembre na gaganapin ang US presidential elections. Susunod, pagkakaroon ng mga kakaibang talento o kapangyarihan. Posible nga ba sa totoong buhay? At sa Happy Weekend, kakasa ka ba sa No React Challenge sa isang horror house? Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. PBA fans, kasado na maya-maya lang ang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang Giga para sa Game 1 ng PBA Governors Cup Finals. Silipin nga natin ang paghahanda ng parehong kupunan sa ulat ni Ian Suyu na ngayon nasa Inaris Center sa Antipolo. Ian, kamusta na dyan ang sitwasyon sa Inaris Center? Dagsana ba ang fans ng TNT at Ginebra? Andre, asahan ang bakbakan na mainit sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra San Miguel sa pagsisimula ng PBA Governors Cup Finals dito sa Inaris Center. At kung mapapansin nyo nga sa aking likuran, nagsisimula ng kumapal ang bilang ng mga tao dahil inaasahan din na magiging jam-packed itong venue. Ang labat ng ito ay magtatapat ang Ginebra TNT ay magsisilbing rematch ng finals ng naturang conference noong 2023. Noong isang taon, tinapos ng Tropang Giga sa loob ng 6 games ang Ginebra para makuha ang kauna-unahan nilang Governors Cup titles. Pero bago nakaabot sa finals, nilaglag muna ng TNT ang Rain or Shine Elasto Painters sa semifinals 4-1. Dinispatcha rin nila ang NLEX Road Warriors sa first round. Samantalang ang Ginebra naman, 6 na may init na laro ang kinailangan para mapabagsak ang sister team na San Miguel Beermen. Isa sa mga inaabangan ng paligsahan ang maituturing na tapatan ng dalawang pinakamagagaling na import ng liga sa ngayon. Sina Justin Brownlee para sa Gene Kings at Ronde Hollis Jefferson naman para sa Tropang Giga. Ayon naman sa PBA, idodonate nila ang kikitain sa Game 1 para sa mga biktima at sinalanta ng Bagyong Christine, partikular na sa Bicol Region. Dito kasi pinakanaminsala ang bagyo. Andre, kakagaling nga lang ng ating team kahapon sa Camarines Sur at up close, sa personal nakita natin kung gaano kalala yung naging epekto ng bagyo sa mga residente doon. Kaya para sa kanila magiging malaking tulong ang idodonate ng PBA. At yan ang latest mula dito sa Inaris Center. Balik sa iyo, Andre. Maraming salamat, Ian Suyu. Dalawang beses magko-concert ang Norwegian pop duo na M2M dito sa Pilipinas. Sold out kasi agad ang tickets para sa kanilang The Better Endings Tour sa Araneta Coliseum sa May 1, 2025. Kaya nagpasya ang duo na dagdagan ng second day ang kanilang concert. Sa Huwebes magsisimula ang bentahan ng tickets para sa second night. Kilala ang M2M sa kanilang hit songs na Don't Say You Love Me, The Day You Went Away at Mirror Mirror. Matapang ka ba Oo. o feeling mo hindi ka madaling matakot? Sure ka? Sure ka? Habunin kita dyan. Ako, testingin na natin yan. Mga kapatid, makakasabay ka kaya? Hindi ko alam kung siniki si Jester. Feeling ko si Jester eh. Siniki din. No React Challenge sa isang horror house po kasi sa Bulacan kung saan level up talaga ang katatakutan dito. Ako. Kasi bago tayo maghamon, bago natin pag-usapan paano tayo, subukan muna natin yan kasama ang weekend buddy natin, siyempre, si Mondi Lopez muna. G ka pa ba sa another season of Scare? Pwes, gala tayo sa patok na horror house sa Baliwag, Bulacan. Grabe ang pila, pang box office ha?
Ang sikreto, ibang level na ng takot at kilabot ang nag-aabang dito. Nagkamap ako na bakit hindi ako gumawa ng isang horror house na parang town siya, maluwang, maraming sari-saring mga katatakutan. Aabot sa 65 ang scare actors o mananakot. Bawat isa, pinarehang costume at makeup. At kung acting ang pag-uusapan, talaga namang ginalingan. Dagdag pa riyan ang yung setting namin, natural. Hindi po siya artificial. Kaya naman pala aabot na sa 2 dekada itong pinakaunang horror house sa buong Bulacan. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Ghost Town sa Baliwag, Bulacan. Siyempre, isa namang katakot-takot na katatakutan dito sa isang pasyalan. Pero this time, nako, hindi ako matatakot. Dahil itong mga nananakot ay, pasok kayo, di ba? Mga tropa ko na yan. Guys, kumusta? Kumain na ba kayo? So ganito lang sila. Hindi ako papasok sa loob dahil meron tayo isang pamilyang hahamunin sa horror house na ito. Walang takot. Doon kayo tumingin. Ayan. Meet Esteves family. Ang matapang nakakasa sa pagsubok na bawal mag-react at sumigaw habang nasa horror house. Ang tanong, kayanin kaya nila? Sa umpisa, mukhang wa-epek ang pananakot sa kanila. Impressive! Pero ilang sandali pa, hala, nagulat na! Oh, napatago! Uy, natakot! Failed sila sa no reaction kong hamon. Very realistic talaga yung horror house. Kaya kapag ka nandun ka sa loob, hindi mo siya mapipigilan na talagang makapag-react ka. Pag pinipigil niyo po, parang sumasakit po yung dip-dip niyo bigla. Kahit ako po mismo, nagulat sa pag-preview ng video na to. Sus ko po! Ang presyo ng ticket, 135 pesos. May kasama pang picture-picture. At sa mga nagtatanong kung may nangangalabit o nangahawak na ghost, wala naman po. Happy weekend mga kapatid! Woo! Mondi Lopez, News 5. Paano ba yan? Punta na tayo. 1:35 lang daw. May lakad ako. Tara, May lakad ka, busy ka? Hindi lang ako bahala ko, usapin ko yung kasama mo. Pag-isipan ko. Pag-isipan. Si Pawi tingin ko game dyan. Ako... Game yan. Pwede ko may sama yung aso ko. Sabi ko, bye! Makagat pa yung aso. Siya pa yung mananakot eh. Si Booker pa yung mananakot Pero mukhang masaya nga siya subukan. Tropa. Si Mondi ang daya eh. Hindi naman siya yung pumasok eh. Pero kaya yan. Ako game talaga ako kasi hindi talaga ako marunong magulat. Sabi mo nga. Wala, hindi talaga. Natawa lang ako dyan. Sama natin si Direk, si Isay, si Doy, lahat. At si Lola. Buong team na eh. 59 days salamat po at Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.